Good evening, class. Finally, makasugod na dyan tag klase. Actually, last week pa dyan ko na-hire sa Norso as your official teacher. So, medyo kayo mahimo nga karoon pa dyan ta na klase. So, sorry kayo. Pero by the way, paan lang ta. So, let catch up. Pero, at least, hinihinay na po. Dili tamo paspasan kay I know, dili man mo, ayun nga, kung dyan yung tax kay at income tax naman so dali rin man masaya na siya kumpara atong higher subject sa tax. So with that, taxation, the basic principles of taxation. So introduce sa sa mga malingon. I am Leo F. Salvador. I am a certified public accountant and I am a graduate of Juris Doctor, or you call that before as Bachelors of Law. So, munang ako ipahanto nila tax kay law graduate mo ko. So, ako'y background sa tax twice. So, I hope makakuhan ko ninyo sa akong mga ideas about taxation and about taxes. So with that, the basic principles. So, what is taxation? What is taxation? Taxation is the act of laying a tax. Laying a tax. It is the process or means by which the sovereign, through its lawmaking body, raises income to defray the necessary government expenses or expenses of the government. Why? Explanation is, if we're talking about sovereign, it's para sa mga international term for independent country. Recognize sila as an independent nation like the Philippines. So we are a sovereign Filipino people, we are called, and we are in the state Philippines. So our lawmaking body is the Congress, which is divided into two houses. The lower house, which is the House of Representatives, diyan ninyo makita si Congressman Arnie Teves, sa Garbaria, o si Lim Kay Chong. Then the upper house, which is the Senate, diyan ninyo makita si Bongo, Manny Pacquiao, Lito Lapid, Bong Revilla, Kiko Pangilinan, Reza Hontiveros, yan sila. So, diyan nag-originate nila ng inyong mga tax laws, sila magma. So kung pila inyong gibaryan nyo tax or pila impact sa taxation sa inyong kinabuhi, sila ang atong number one nga tigamaan. So next, taxation is an inherent power of the state. It is the power of the state to demand, enforce contributions for public purposes. So kung magbayad kag tax, obligado jud ka, di jud ka makatigli. Kung bingon ang gobyerno nimo, nalitan ako, nagtrabaho ko, nagka-income ko mga tala 1 million. Obligado ko mubayad ang tax. Kinaka-income ako. This is not voluntary, this is enforced. Itulod jud ka sa gobyerno nga pabayron kay ang gobyerno kinahanglan og tax. Muna siya gibayad sa pansweldo, pagamas inyong eskwelahan, pasweldo sa inyong maestro, pasweldo na ako, inyong kanal, mga roads, mga dalan, ano na siya, diya gikan ng kwarta, di pagamaan sa atong mga taxes. Mingon mo nga, kinsay nag-fund sa atong pag-eskwela, diya sa Norso, it's the Filipino people. It's the Filipino people. It's the taxes from the Filipino people, which is then through the efforts of the government, nalibre ang inyong pag-eskwela sa college. So, number two. Next, the power to tax exists automatically with the state. Hence, it can be exercised by the state regardless of delegation. Delegation na siya. By the Constitution or by laws enacted by Congress. So, kung balik na sa unang panahon, nasakop ta sa Kastila or
Sabay sakop na to, Japanese. Japanese may last. Pag human na to sakop ato, rekonta as independent nation of the Philippines, automatic na tayo power to tax. Because inherent, pasabot ana, pag sugod jud, na jud ka. Meaning, palitan, if normal kang tao nga gipanganak, pag panganak nimo, na kay ulo, na kay lawas, ano siya inherent. Pero kung example, kung ipagpanganak ka, usahay, bata wala may buhok, kung panganak, di na nimo matawag ng buhok as inherent. Inherent means sukad na adjud. Ano siya? Okay. So, ga-discuss kung taxation as one of the powers of the state. So, naitulo ka powers ang state. Joke aside, powers na siya nga, hindi siya yung magic, pero powers should. One is police power. Two is eminent domain. Third is taxation. Ang police power, hindi na katong police nga maniro, or tukhang. Ang police power, siya pamaagi sa gobyerno nga or sa state nga ma-promote ang welfare sa tao. Example, ganing anti-UC Act, siguro, or katong reproductive health bill, matawag ko nimo to, na gi-regulate ang pagpanganak sa tao or gi-regulate ang atong population, para po sa atong welfare, para dili mo daghan kayo ng tao, di ba? Daghan kayong tao, buhot na tayo sa Tumaguete. Example ba na is, kanang general welfare is katong, ako pagkahinom to, is katong pagpadakong galing. Siguro nagpapadakong sweldo sa pulis. Hindi na siguro. Welfare man nila, hindi pa na atong welfare. Joke. Next is eminent domain. Basta police power, welfare. General welfare. So long as general welfare siya, police power na siya. So next, eminent domain. Kaning eminent domain, also pwede ron. Basta gabuyo ka sa daplin o highway, or sa basta daplin o ganang mga barangay roads, highway. Okay, kung daplin jud ka na, meaning naka-experience jud ka eminent domain. Okay, aning eminent domain yan ang gobyerno, bingon sila nga, sige, magpalapad big dalan. Kaning imong balay, amo ning paliton. Kay among palapdan ang dalan, maiko nimong balay. Okay, choice, or nakay-choice. It's either to mudawat ka aning just compensation. Meaning, dili kay mawala ani mo tong balay. Tagaan mo bayad, sakto nga bayad, sakto. Sakto lang. Dili ko sobra, dili ka imong paginagsaon, dili ko ga imong alakan sihon. Sakto ra jud, just compensation ang tawag ana. Itawag pa na is market value, fair value. Taxation. The power to demand enforced contribution among its people to na-explain na ako kanina. Balikan na. Purpose. Nganong na-atay taxation. So, yung purpose. Kuan. Para natin subject. Okay? Pero ang tinodjud, ang purpose ng taxation is para napoy kwarta ng atong government. Kung ang gobyerno rin magitag pamagi, makakwarta sila, upri siguro tatanan mo. Siguro naman tagkotong or sa mga. Pero kani, the taxation is one of the ways na maka-income ang gobyerno. It's actually nga mali siya pinakadako na revenue generating branch ng gobyerno is and they are. Okay, so ang purpose is to revenue purposes. Itagkwarta ang gobyerno kay para makapadayon siya sa iyang function. So, unsa may function sa gobyerno? Kuan? Anang sweldos maestra, sweldos inyong kapital, sweldos inyong mayor, governor, congressman. Wala, may purpose. Or anang sa matungog NOPH, bayad sa ospital. Sahay, malibre man mo.
purpose sa government. Or kanang i-regulate nila ng sa LTO gani mga lisensya functions sa government. Regulate. Yun one of the functions of the government of issue of lisensya. Muna siya, kinahanglan sila kwartaan kay pambayad sa mga empleyado o pambayad sa mga supplies, inventories, sa pa. So, government collects taxes primarily to provide funds for its operation and the exercise of its powers. So, police powers and eminent domain. So, katong police powers, kisa may mag-implementar sa balaod, kinahanglan pa sila bayan, dili na sila mo, dili na sila kinahanglan mo, dili na sila mo voluntaryo o basta-basta kung walay wala sila sweldo, kana ba? Or wala sila pusil, wala sila sa ba? Dili man necessarily mga police dyan ang exercise sa police power, pero kalamitan dyan, kana sila, armed forces. So, kung wala tax, wala government function. Das maganay na mo niyas, wala law and order, chaos may na. Das maganay na mo niyas dalan, wala dyan mo paano yung kakaway mo niya, wala police mo anto. Muna siya ganong importante ng tax. Dili na ito makita kay wala man ta ka-realize pa. Pero karon ma-realize na nato sa importante ng tax. Okay? Nanong dili na nato, nanong ato na siyang bantayan nga dili makurakot sa mga naa sa pwesto. So, kaning life blood theory, ako ra man i-discuss on niya pero naara dire pwede rin yung kasahon. Okay. Other purpose of tax, dili ra kay basta kay mangidan siya, mangwarta or mangitag kwarta kay para ika-finance ang pagalingon. Usahay gamiton po ning taxation kay para i-regulate. Sa may example na ni. Kay nung mo nga atong mga sigarilyo gani. Nagpila sigarilyo sa una, di ba tag piso raman, tag tulo dos. Karon tag 5 na or Gs, nabot tabag Gs. Wala siya, regulatory purposes na siya. Kay para gamay ra ang manamako. Usahay, kanang gamitan po ning tax kay para to deter ng mga importers. Kay malakan sila ato mga local nga sellers, mga local na to nga mga product. Gikan sa China or gikan sa Amerika, barato kaayo. Kunya ato mga sapatos gikan sa China or sa Amerika barato kaayo. Kunya diri sa Pilipinas mahal. So lagmet patas na jud nila ang tax rate nga imported goods gikan sa tayong lugar kay para maka-compete po ning atong products na siya usa sa function sa tax. Regulate. Makasabay-sabay ba? Ingon nga lakansihan dito sa gawas kay para po promote ang trade and export and import sa gawas kay kinahanglan og dollars, but to set up a competition, a fair competition with our local brands. So next, granting businesses in special economic zones special tax privileges to boost economic development. Makita nimo sa kung nag-atong Cebu sa Mactan or sa Mactan siguro ni or sa Subic, Clark, Subic, daghan ito mga naana sila special economic zones. Ilang tax privilege is ilang kuan is pag kuan kanila is ang ila is zero rated ang ilang kuan. Ang ilang VAT wala sila, ang ilang VAT na sila VAT pero is zero rated. So mo discuss ra po niya pero naraman na sa advance dyan, so basta zero rate sila sa VAT. Una-una na lang ang atong value added tax or VAT is 12%. So kung 12% sa 1 million, 120,000 exempted sila, di man exempted pero wala sila ng 120,000 na sila zero nga savings na nila savings. So next is collecting those who have more in life with higher tax rate as to lessen the social inequality. So katong dakong sweldo dapat taksan silang dako, di ba? Dato ka, dako ko bayaran sa tax ko. Ultimo ra ka nga tao, gamay ra ka siguro or wala kay tax.
Example lang, tagal lang example. Muna ang atong current nga, ito, i-enlarge, sige. Muna yung atong current income tax table. So, katong ga-income o kuan, 250,000, annually annual sa katuig, 250,000 below, wala sila bayaran. Wala sila bayaran. Pero kung wala pa, wala sila 250, na sila 20% na bayaran. Or pagka magkada po dyan, magkataas dyan na ilang rate. Like 20, 25, 30, 32, 35. Kapag tayong sweldo nga 8 million, grabe habot. 35 na yung bayaran, 35%. Ako, may pa 35% sa 8 million. Kapag multiply, pero na po na siya. Theory and basis of taxation. So, asa man dyan? Asa man dyan? Base, kung sa man dyan theory and taxation. Nga nung kinahanglan na dyan eh. So, na ito, dividing ito lifeblood or necessity theory. Meaning, taxes are the livelihood, the lifeblood of the government. And their prompt, uncertain availability is an imperious need. The government cannot continue to serve and protect its people without means to pay its expenses. So, ano siya, dugo. Kung wala kayo dugo, di ka mo function. So, na. Ang government, ang iyang dugo is ang atong taxes. So long as na-flow niya nga kwarta sa circulation sa government, naray kabayad sweldo, naray kabayad sa mga services, naray kabayad sa palaliton. Diba? Ito, ang Bagyo man road, naray kapalit Duterte o relief goods or sa ba nga or cash assistance. Ano ba? Naray flow naman siya. Our taxes is not stagnant, flow rin siya ano ba? I-finance rin na siya. Pagdawat, finance. So, next theory is benefits received and reciprocity theory. The concept is that the state protects its people as to the people supports the state. The state collects taxes to perform the functions of a government, give jobs, create infrastructures, provide security through armed forces, and so on. While the people in turn pays taxes in order that they may be secured in the enjoyment of the benefits of organized society. So, ang atong government, i-provide sila services like governmental services like the armed forces, regulation diya sa traffic or sa public health, sa pailain, sa atong pagkauna. Sila ay kanang DFA nga mo, DFA ba na mo check sa atong mga pagkain, sa quality sa pagkaon nga i-serve sa public, diba? Kung wala na sila, di, gubot. Naara daw ay magsumbagay niya sa gawas, wala yung wantong tama kayo. That's why mo bayad ang tax, kaya para organize ang atong society. Ang purpose sa government is to give its people anang quality of life. So kita, mabayad sa kung unsay atong natamasa ang quality of life, mabayad sa government. Balik pa rin siya. Kung mo hatag ka ako, kamong duwa, Tagalog. Mutual ba? Mutual relationship. Okay. Basis or aspects of taxation. Yung tang basis or aspects, subay as nagsugod. Magsugod ang taxation, siyempre, ito magbalaod, diba? Walay balaod, wala dyan, di ba yung walay tax. Pero walay, sitaw di mga walay mo define sa atong taxes nga mapaligtas. Dapat i-define sa kisa mo define anong taxes. It's the Congress, di ba? Legislative Act of the Congress through its lawmaking function. So, first, the Congress will enact a statute to impose taxes. Ano siya? Itawag Legislative Act. So, determine sila dito. Kisay taksan. Unsay taksan. Kisay taksan. Taksan nila ng mga mga Pinoy. Or taksan nila ng mga driver o jeep. Or taksan nila ng mga driver pickup. Hindi. Yun, ang object sa yun na sila. Taksan nato ng mga chinilas or taksan nato ng mga sapatos kay sige nagsapatos ng mga tao jogging kaya dagan na mag-jogging, dagan na mag-bike, so dagan ang gamit sapatos
Sana tayo sapatos. Ano ba? What? So, next is purpose. So, dili na ka makagamag tax kung wala purpose. Dapat na kay purpose. Okay. Pasagad na kagamag tax. Sabad ka sa tao. Ikaw, congressman ka, pataka ka, taksa na ko ng hangin nga inyong gihamos or taksa na ko ng tubig nga inyong giinom. Kung natapon ka sa tao, di na kayo butar next election. Sayang yung sweldo. Dapat di kayo kag-sweldo. Mga 200,000 or 100 ka pa. Sana na sweldo sa congressman. Ano na siya? So, must be for public purpose. Ang tax is funded by the public and must be interned for the public. So, kita may gabayan, so kita po yung makabinipisyari. Kita po dapat binipisyari. Kasi, isa man to sa una na polis, isa na polis na, or bata pa man siguro mga ito, isa man karon. Or katong mga sa may mga kurakot, taga DOH, sila rin mukhaon sa imong binayad nga tax. DOH ba to? So, PhilHealth, o ano ba? Daway. Mostly for public purpose. So, gamakang tax, dapat tao di ba yung tao dapat public dili usa ka tao or any private individual dapat tanan or tanan makabenepisyo, dili kay na kay pinili or amount of rate of tax. So sila pa magmali kung pila dako gani kay nang i-tax na imo ay una naging sa giboto next okay na importante kay nang imong boto magkuan ka una kang taxation kay sila biya nang magmandar sa tax nato. So kind of tax sa man income tax, business tax, donors tax. Sila po dala. Unya na pero makahiskot ra niya ta. Apportionment of the tax. So asa man iya portion? Isa may atong kuan. Nato na sa General Appropriations Act, no money out of the public treasury something without sa law wala siya General Appropriations. Kung walay balaod, walay gasto. Ano na siya? Citus. So asa ma-discuss ita yung citus of taxation. Ano siya sa sunod na mga topic? The manner, the means, the agencies of collection of the tax. So, saon, sa pamaagi, sa asang pamaagi, o kinsa ang ahensya ang responsable. So, for example, katong naman tayo tawag na direct o indirect tax. Lagmit ang indirect tax is, paano siya? But, value-added tax. Ikaw, makagabantay nga gabayad na kag tax di ay. Anong mga kag Jollibee, kalit kag burger, presyo sa burger kay 30, 12% ana is tax. So ikaw kabayad kag 12% sa ka burger. Nya kisay nagkolekta, Jollibee nagkolekta, ikaw nagbayad. So ang Jollibee ana mo hatag ra pod sa BAR. Sila mo pa na sa BAR, pila nang girimit. Ano na siya? Muna siya itawag na indirect tax. Dili ikaw mismo yung bayad sa gibayad nimo. Ay dili ikaw mismo yung hatag sa BAR sa gibayad nimo nga tax. Third person. Yung direct tax, ikaw mismo yung bayad sa BAR. Ato ka dito, bayad ka. Settled na. Okay? Assessment. Taxpayers' tax due is determined by the BAR or Bureau of Internal Revenue. And how much tax is to be paid. This is an administrative act. So, gobyerno I mean the administration of President Duterte. BAR mo siya. Sila may mga ka dito. Itan, sweldo ka or nakayuta or paan nga imong business. Ato, paan ka sa BAR yearly or quarterly ba ka nakaroon. Paan lang. I-assess kanila pili mong bayaran, bayad na po ka. I-assess kanila, kung kanila pili mong bayaran, ano siya assessment. So, next is collection. Itong bayad na ka. Pagkabalo na ka pila yung balaryan, ato pas BAR, bayad ka, mana. Ito siya, ikot na. Na yung balik-balikon ka na tuig. Assess ka, bayad ka.
Next, nature of power of taxation. Sa iyang nature. Kung sa jud siya. Kung imo siyang kanon sa iyang mga ugat. So, it is inherent in sovereignty. So, na-discuss na taan ni kaniha, dili siya kinahanglan kuan na enabling law, ang constitution o ang tax law, iyarang i-define and iyarang gilimit ang power. Kay balansihon ang interest sa tao o interest sa state. Kay dako kay tax, kisay ganahang mo puyo diri sa Pilipinas. Kung gamay kay tax, wala yung function na itong government. Wala, gamay na siya. Lisod mo gimo katong government. Next is, it is subject to constitutional and inherent limitation. So, i-discuss natin later, unsa na siya constitutional o inherent nga limitation niya. Next, it is subject to international committee. Kaning international committee, mura ni siya ganang tahuranay sa manag ka silingan or manag ka nation. Itan mo respetar ta sa Malaysia, sa Indonesia, sa Vietnam, America. Ano siya, international committee. Respetaran na iba. Sabot na, kung usa ka country, equal ka. Minsan pag dako kayo ng usa ka country, ikaw gamay ra kayo, considered ka as equal. Ano siya tawag na siya, sovereign equality of states. Hala pag Vatican City ka, considered as the smallest country compared to sa may kinalakaan ron. China siguro. China siguro kinalakaan ron. Kaya wala naman itong Soviet Union. So China, dako kayo China, marespetar ko siya sa Vatican. Minsan tuldok ra kaya ng Vatican sa mapa. Ano siya. Next is ang International Committee, na po na diha ng territoriality. Kaya kung Pilipinas ka, silingan mo Malaysia, Sabah Malaysia, imo taksan na yung mga tao dito, dili. Ano ka dito, nung tax ka, imo sila babayar ng tax, dili. Marespetar ka sa lain na. So, ano na siya. Pero kung China, dili tataksan sa China. Dire, sa, or dili mo tax sa China. Mutax sa China, yan. Ano ba? Doon, immunity from suit. Kabalo mo ani. Ang pasabot ani is immune. Kabalo mo sa immune, dili pwede. Ang suit is, mo-file kang kaso. Dili nimo pwedeng kasuhan ang usa ka state. Okay? Pareha naman mo kakuso or pareha naman mo kuan kanang status. So, walay unay. Respetaranay jud. Respetaranay jud kay lisod kay dili mang respetaranay magkagira. Kansita. So immunity from suit. No state anang state immune jud siya sa suit. Ano siya sa muna siya yung principle of immunity from suit. Dili ka pwede mga kaso sa usa ka state. So, dili ka pwede maka-file ng tax case sa usa ka state. Ano siya? Okay. One of the nature of taxation is it is legislative in character. Pasabot ang Congress ray maka-exercise niya legislative. Dili maka-exercise ana si executive o si judiciary, dili maka-exercise ng judge ana o kanang atong mga may nang atong sa may nasa executive si Duterte dili pero na exemptions pero exemptions is the next. So no exemptions. Local government units may levy tax to create levy siguro taxes to create its own revenue subject to guidelines and limitation imposed by the Congress. This is in accordance to Section 5, Article 10 of the Constitution, also known as the local autonomy. So, kanang inyong lungsod, kagama na silang tax. Siya, mangita dyan na siya. Naara siya sa Constitution, which is the highest law of the land siya, sa Pilipinas. So, mangita na siya gihang revenue, mangita na siya gihang kwarta, pwede na siyang tax. Pero subject yapon siya sa limitation sa nag-i-impose sa Congress. So, ilang taon na dyan po na sila, pili sila mo pataka o tax. Naraman dyan pa. Narating guidelines ato na siya sa local government code. So, dili na nato ikuan kaya na dire pero
Next is delegation to the President to set tariff rates, etc. This is in accordance to Section 28, Article 6 of the Constitution. I-delegate ni President ani kay tungod kaning tariff rates, mga import and export sales na paano man siya necessary because it is trade nato sa international. So President po ay simple head sa atong nation, so siya ang nagmando sa atong economic technique, economic strategy. So strategy niya nga patasan ang tariff rates sa laing nasod or pagamyan ang tariff rates sa laing nasod kay para to promote trade. So kung mag-away gani ang Pilipinas o sa kasi kung kaaway sa Pilipinas gani Qatar ba to? Patasan na yung Duterte ng tariff rates kay para maglisod ng ilang mga importer na musunod dire or ano ba doon kung amigo kayo nato ng silbi na amigo kayo nato ng Singapore paggamyan po nato ng ilang import rates kay para magsige sila tuan amiguhay ra na siya pero nagtao ng states amiguhay ra gyapon nagkontrahan pabor-pabor na dyan sa strategy na sa atong presidente. May gapon siya advisor, so it is mga alter ego ra niya ng mga cabinet. Next is delegation to administrative agencies. Okay, so ang i-delegate man dyan ani is dili dyan ang legislative act. So it's just the agreement pa kanang estimates, kanang valuation, assessment, collection. But it's still a delegation. Okay, nanata sa atong next topic, which is the inherent limitations of taxation. Ito ganit ang inherent, meaning wala siya sa atong constitution. Naara jud siya. Limit, meaning no jud siya limit jud sa tax. Gilimit jud ang tax automatic. Dili siya ingon nga kinahanglan pa siya provision sa atong constitution, meaning natural na jud siya na. So, ang taxation should be for public purpose. Maningon to kaniha, it's funded by the public, so it must be for the public. So, tax law should have its purpose to be for the public. It should be the public that shall be benefited by the taxes and not any private individual. The public welfare should be the primary purpose, not merely incidental. So, patukod kag balay nga dako, kung mingon ka nga for public purpose nimo nga makakita ng mga tao, dako nga balay, kunya pakahimla, government funded ito nga balay, kunya na isa ra katao dito nga gapuyo, na private, dili man jud siya government employee or either government employee siya. Ang purpose is para makabalay sila. It's not for the public nga makakita na kong balay. No? You get what I mean? It should be nga, if katong balay, it should be open for all. Kisay walay balay, for a day, makapuyo dito ba? Not just an individual. So, usahay mo po, kaning atong kita mo mga alagian nga naman siguro sa barangay. Nga patukod sila galagian, paingon silang tubhan. Doon mingon sila nga this is barangay road pero pag moagi ka dito sitahon ka. No. That is not for public purpose kung sitahon ka. Hindi ka pasudlon dito because it was funded by the public. So that is in violation of our laws. Pwede nimo na silang ireklamo sa kuan. Kung nakita, reklamo nimo sa mana siya. Commission on kung corrupt practices. Basta, tawag na lang as 888, 8 ka 8, tawag na ninyo, or i-text. Kaya may na mga, tawag na mo sa kuan is farm to my market road. Farm to my market road. Really public ang naka-benefit. It's a single individual, especially lagmit mahitabuan na is the mga dagkong politicians or gagmay politicians ba. It's either your kagawad or barangay captain. So, reklamo mo kay bayad yan mo tax na ro. Yan sila rin magkakakuha. Mura na mag-donate nila. Pa-donate na lang ninyo diretso. So, yan ka importante na itong tax. Make sure,
it's for the our taxes should be in a good hands. So next, wala pa rin. Taxation is inherently legislative. So yun ako, Congress ra na exemption, pero generally it's the Congress who exercises the power to tax. And next is the government is exempt from tax. So generally government cannot tax itself. Ay na po, ikaw may government, ikaw yung tax imong kaugalingon, it's redundant. Hindi pwede. Pero na sa ay na instance nga taksan sa government ang iyang kaugalingon. And kanang instance is kanang example kaya hinungdo mo ato sa PCSO. In the previous years, PCSO or the Philippine Charity Sweepstakes Office, taya mo swerte or loto, diha mo PCSO. Accepted na siya sa taxes sa una, income iyang income tax sa iyang corporate tax. Kay PCSO is a government-owned and controlled corporation. Government-owned and controlled corporation, agency or instrumentalities na siya diha nga kuan. So tungod kay kabantay ning atong kuan nga dako kay kita ning PCSO, yung gamay kay sila natabangan, taksa na lang sila, di ba? So nga naman silang gitaksan nga government man sila. It's because they are not functioning as governmental functions. They are functioning proprietary. Kasi pasabot ang proprietary. Ang ilang function is to raise income. Diba? Mangwarta sila. Mangwarta sila other than collecting taxes. Meaning, mangwarta sila. So, by explanation, nagpataya sila ninyo para makakwarta sila ninyo, hindi ilang income. Dili kayo nag-offer sila governmental services. Example sa mga governmental services, nag-offer sila healthcare, nag-offer sila free ride, nag-offer sila naging agricultural services. Example is mga sabay lain. Mga exempt jud mga DBP. Development Bank of the Philippines, Land Bank of the Philippines, wala na sila. They are asa po na GSIS. GSIS is separate na siya sa government, pero it is still a government-owned and controlled corporation, agencies and instrumentalities. Pero sila kay ilang function is to cater those who are government employees to their employment needs. Sama sa SSS, wala na sila tax. Dili na sila taxan kay function man po sila governmental function. That is to cater the needs of those who are employed in private as well as in public. Pwede man ang mga government nga kung bayad po sa SSS. So na siya. So imo jud gilahi kung lahiwan jud nimo tong function as functioning as governmental or katong mga public utility or function ko sa example public utility katong utilities as kanang transportation ba, pero government owned and controlled mo na sila lahion to those who are kanang function in kanang proprietary function kanang ginansya jud sila. So katurang itong doing their proprietary functions muna to siya masubject sa tax. So, that is on the government side. Next, territoriality. So, state cannot levy taxes to a subject or object outside of its protection and jurisdiction. Hence, Philippines cannot tax those Japanese salarymen who are currently residing in Japan. Hence, Philippines can only levy tax from non-residents from their income within the Philippines. So, kung foreigner ka, ang nakas gawas, so ang kas Pilipinas, wala kontrol Pilipinas nimo, dili ka matax sa Pilipinas. Except, if niani ka Pilipinas, dayon nakakwarta ka dire, naka-income ka dire, katong na-income nimo dire, mo na to'y masubject sa tax. Para na, katong na-income nimo dire, non-resident maka. Pero if resident
Pilipino ka, gawas nasod or sulod nasod, resident Filipino resident Filipino. Gawas nasod or sulod nasod, na yung kay bayaran because you are afforded the protection of the Philippines. So, Pinoy gani kas gawas, niya, unsa man ka dito, sakluluhan jud ka sa Pilipinas. Naagyapon kay protection through our embassy. So, doon na ka sa embassy, ano ba? And other diplomatic help. Okay, next is the constitutional limitation of taxation. So, muna siya ay naglimit sa taxation through the provisions of our constitution. So, kung kabalo mong constitution, ayo. Kung wala mong kaagig pulsay or kuan, sa kay kabalo mong constitution, i-research na ninyo kung sa ako ra mag-isulat na rin ng kuan, uban. Okay. 1. Due process clause. Kabantayan mo ni sige na siya balik-balik. Due process. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, pay na siya. So, nana siya sa Section 1 of our Bill of Rights, which is in our Constitution. So, hindi ka basta-basta tangtangan sa imong kinabuhi, imong freedom, o imong kanagiyahan kung walay tarong nga pamalakad. Sample, ako, mingon nagkalit ng BR nga gitaksa ng akong buhok. Kay taas kayo. Ngayon ko nga, uy, due process ka na. Bakit ako balaod nga taksa ng akong buhok? Ano ba? So kung walay balaod, wala. Di ka makataks na ako, di ba? Hindi mo na siyang right. Naka-right ka mo. Yun nga, uy, wala due process. That is your right. Isa pa, what if nakoy income ron? Then, mingon na ng BR nga, uy, akong kuha ng imong cellphone, pambayad sa imong tax. Hindi ko, uy, mag-due process ka na. Sabot tag due process, kabalo ka nga, dili ka basta-basta makakuha sa akong cellphone kung wala tay hearing, notice and hearing. Ano siya? Dili ko nimo taga-notice o dili ko nimo paminawon nga sa akong side nga wala akong kabayad, dili mo pasagad ko ako na akong cellphone. Depensa sa ako, padepensa ako, ano ba? Dili kay basta-basta ko nimong kuhaan, padepensa sa ako, ano siya due process. Na kay tagaan kag chance makadepensa. Dili kay diretsuan kag kuhaan. Sa tawag ni mga diretsuan kag tirada ba? Di ka kakuhaan, di ka kasagan, sagang sa ka, kasagmon ka, tagaan sa chance makasagang. Ikaw kakuhaan sa imo kuhaan. Hindi sila tulong life, liberty, o property. Sunod is equal protection clause. Nor any, sumpay ni sila pag human ato due process, sundan na equal protection. Tandem na sila, tandem. So, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. So, example kuhaan. Ito nga, taksan akong buhok. Kanya katong buhok sa laing laki, nga pareha na ako. Wala lagi ninyo taksi. Unfair. Yeah? Dapat pareha mi, taksan. Di ko musugod-ug ako ra. Na siya equal protection. Dili ka targeton, isolate ka nga ikaw ra. Sa pala yung example yun sila nga, ang taksan ra kay katurang kuan. Katurang specific nga sa tawag mo na walay tarong distinction nga namo tay kuan is kana ganing dapat taksan mo nga kung pareho mo dapat pareho mo tax. Pareho na ako. Pati katrabaho ko sa government. Kunya ang account tax is 20%. Kunya atong taga-pikas opisina 30% na yung tax. Lipay ko. Pero katong sa pikas opisina, goal kay siya, pero pareha raming sweldo. Nya dapat siya tax na ko. So, dapat kung pareha mo, dapat i-tax pud mo pareho. Ang guide lang is Congress or anong Congress kan tigama sa balaod, so long as ang ilang distinction or ang valid ang ilang kanang differentiation sa kung kinsa ang taksan kay para wala ko'y unfairness kayo. Diba? Dapat equal among equals. Okay.
Siya pasabot na di kay equal tanan. Equal among equals. Okay? Tawag na lang equity. Freedom of religion. Okay? So, government is prohibited or appropriating public funds in favor of a certain religion. So, kapantay mo atong government, dili sila mo pabor sa Muslim o dili sila mo pabor sa Catholic. That is because there is so-called separation of church and state. So, kung say na sa church, ila na, sa state, ila na. Ngayon, kaya tungkol kaya daga na kaya religion karon, wala kay pabor-pabor, kay state yung ka. Hindi ka mangialam. The matters of the church is left within the matters of the church. The matters of state is better with the state. So, ang kala exemption ani is ganing sa bukid or sa ba yung mga kuan. Bukid gani kanang sa bukid manggod, himo na siya evacuation kuan kanang campus sa mga military kay kuan man jud kanang mga simbahan sa bukid sakto mo yung pagagawa, well financed, well built. So usahay kuno na nila ang kampuhan. Diha pwede mo hatag og budget ang gobyerno sa church but not to the religion, to the church kay to that specific church kay gipapuyo Manila ang ihimo mag-kampo ang church. So kinahanglan nilang pandingan tong mga sundalo nga naa dito, kinahanglan nilang pandingan tong mga tao nga naa dito sa church nga gapakaon o gaakatar sa mga sundalo nga naa dito. So ana ra siya. Dili kay scenario basis, it's scenario basis. Dili siya totally nga dili jud ka pwede mo appropriate sa kuan. So next is non-impairment of contracts. Ang impairment pasabutan ni dili mawagtang ang kontrata, dili mausob, dili mo dapat usbon ang kontrata. So tax laws cannot impair contracts entered into by parties as to respect the sanctity of contracts. So sa contracts natay gituwag nga stipulations in the contracts becomes the law between the parties. So once na itong naa sa kontrata, ito'y balaod sa inyong party. Kamong duwa ba involved sa contract. So kung panaglitan ang government na enter into a contract with a certain company, so niyon sila nga sige exempted ni siya ka company. So, doon pagkahimla ni kuara po ng government nga balaod nga mingon nga ing aning mga company himo lang tag example. Okay, ako na nakoy kumpanya nga kuan maligya og isda doon mingon ang government sige ikaw mo itig supply na mo isda nga sa may isda karon ihalason ikaw tig supply na mo ihalason. So wala ra kay tax bayaran kana mo na masabot dun pagkahimla ningon na po ng government tanang manilinda og isda ang ihalason na mo 30% tax nga bayaran sa gobyerno. Dili pwede ma-impair ang kontrata sa gobyerno. Once gani ang gobyerno ni enter into a contract kuan ni step down na siya. Tawag na to step down, pero ni step down na siya sa iyang sa tawag na pagka-immune. Naman may term ana sa kuan. Lima ka ko. Something like that. So pwede di mo siya makasuhan kay dili naman siya immune kay ni step down man siya sa imong level kay makikontrata man siya nimo. Diba? To respect the sanctity of contracts. Kay kung dili mo respetuhan ang pagka-holiness sa atong kontrata, isa pa yung mag-contract. Salig grabe na. So, salig grabe. Okay? Non-imprisonment for unpayment of poll tax. Saan yung poll tax? Sedula ninyo. Saan ang sedula? Ato mo sa inyong munisipyo or city treasurer, humingon mo bayad kung sedula, muna siya inyong ibayaran kay gapuyo mo anak nga lugar. Di mo gapuyo ba? Kung mag-income tag-5 man siguro na kada 1,000. Kada 1,000 di mo nga income 5 or I don't know, nalimot ako. Sa something yun na. Okay? Sorry. Prohibition against taxation of religious
charitable and educational entities. Okay. So, balik na sa religious, charitable, ang educational. Kasi pasabot ani. Katong mga ilang ginagamit nga building or yuta, kuan, actually, directly or exclusively, di man nandiyon yung word ADF, EDE, ADE, actually, directly and exclusively for religious, charitable, and educational purpose. Kato ganing ilang mga property nga gigamit exclusively, actually o directly, ito siya exempted sa tax. Pero real estate tax kanang bayaran nimo sa munisipyo ninyo or city office or sa province na siya exempted na mo ana real estate tax. Pero nayusahay ani nga pwede ra pod nga nayusahay nga katong dili actually pwede ta katong incidental or katong accidental pero necessary siya or reasonable. Pananglit hospital mo nya nagtukod og dormitory sa hospital kay para inyong mga nurses dito ra siya sila matulog para on the call o on call na sila ba. Kato kung dormitory bisan wala to gigamit ng hospital, accepted yapon to kay necessary man siya sa inyong accomplishment sa inyong purpose. Ay hospital, ano hospital man nga charitable man educational. So what if kanang educational kanang katudlo mo mga nurses. So katong mga dormitory, nursing school mo. So katong mga dormitory nga igamit sa mga nurses nga makipuyo, although wala sila gigamit sa pagtudlo sa mga nurses, wala sila gigamit as facility para matudloan ang mga nurses o nursing skills, di ba? So nagyapon to siya, exempted nagyapon to siya sa real estate tax. Kay to siya incidental, though incidental, it is reasonably necessary. Kinahanglan siya kay lagad dahil may ng ilang head teacher nga sige kadlawon ta kay dapat ang nurse anad man na siya 24 hours a day nga kuan. So natanay man na sila. Next, prohibition against taxation of non-stock, non-profit educational institution. This only refers to educational institution. So, dapat non-stock, kung mo kasi non-stock. Ang non-stock gani, kamantay mo ng negosyo, corporation, this applies to corporation. Ang corporation can either be stock or non-stock. Atong corporation nga nag-issue stock, ito sila ang mamaligya sa ilang mga shares of stock sa mga katawhan. Kaning non-stock na sila yung gitawag nga mga members. Sila yung stock pero na sila yung members. Composing sa ilang corporation. Dayon, kaning non-profit, taga lang itong non-stock. So may non-stock na rin ang eskwelahan. Foundation. Non-stock na foundation. Non-stock na sila, siguro. Sure, pero i-assume na lang natin nga non-stock sila. So, dayon, non-profit pa muna sila kay Foundation University, Juda, Manangalan. So, wala sila bayaran yung tax. So long as ilang assets gigamit actually directly or exclusively. So, exempted sila sa income tax, property tax, donor's tax, o katong custom duties. So, dagan sila exemption dili ra kay real estate tax. Paano sila? Exempted po sila sa income tax. Katong religious, charitable, and educational entities, subject sila sa income tax. Basta kay sila, if non-stock sila pero profit, subject yapon. Pero if stock sila pero non-profit, subject yapon. Dapat non-stock, non-profit. Kumpleto dyan na siya. Non-stock, non-profit, igo ka ma-exempt kung educational institution ka. Pero nga may exempted ng Norso nga dili man siya non-stock, non-profit. Exempted ang Norso because it is government instrumentality. So, ito naman dito sa contribution resulting government cannot tax itself. So, hindi mo mataksan ng Norso because it is performing governmental functions which is to give you education. Ano siya differentiate sa next, other limitations. So,
Kanang mga tax exemption gani, kanang mga negosyo hilig mga na sila tax exemption. Moato na sila sa Congress, mulabi na sila dito, mingon na sila ni sa Garbaria, Tebes, o Limcaychong. Sige, tagay ko ninyo yung tax exemption. Butara na dito. Butara na sa House of Representatives. Butara na sila dito. Dapat majority nila sa katibukan nila, mabutar nga, oh sige, exempted ka. Then sunod, mabutar po ng Senate. Sila Tito Soto, mabutar po na sila nga. Dapat majority po sila nila, pero nga, oh sige, tax exempted ka before ka, but tax exempted. Grabe kayo ng mga yung tax exemption because tax laws is in favor for government. In case of doubt, in tax interpretations of tax laws in case of doubt should be in favor of the government rather than the taxpayer. So, yun siya. Tax exemption. Tax exemption siya. In favor yun na siya sa government rather than the taxpayer. So, tax law to. Kung tax law, lahi. Hindi magkabasa-basa mga kuwan. Depende mo yun na. So, veto power of the president. So, hinumdum mo, balita sa una atong train law, tax reform, acceleration, and inclusion law. Ito galing last year, implement nga wala na yung tax ang mga ga-earn og 250,000 pesos below. Wala sila tax, zero. Income tax na zero nga bayaran. So, niveto dito ang president, ningon siya kuan. Ato siya yung portion dito. It's portion ra niya nga yung gibeto. So dili katibukan nga balaod. Siya gi beto dito nga kuan. Wala siya niangay. Pwede ra na siya. Next is delegated authority to the president to impose tariff. Nisulti na mo kuan kaniha. Na joy delegation ng president nga mo kuan. So limitation niya pala siya. Non-impairment of Supreme Court jurisdiction. So, Supreme Court, Congress, and the Executive Department, parehara na sila o level. Si Presidente, isa ganitong Supreme Court, ingot man ko, Peralta. O si Kisaroy sa Senate, Tito Soto, parehara na sila. Equal body. Ito yung parehang level, pero ang executive, Congress, judiciary, o equal, walay labaw nila, o equal dyan na. Dapat dili sila mag-away, kaya na problema mag-away. Okay? So, ang Congress, dili dyan na sila makabuot kung sa jurisdiction sa Supreme Court. Ang jurisdiction sa Supreme Court is, naana sa Constitution. So, dili dyan na nimo kuan as Congress, hindi na rin basta-basta mga kuan because sa law na siya na-sign. So, paday na ta. Okay. Revenue bill shall originate exclusively from the House of Representatives. So, itong mga revenue bill, House of Representatives na to, kung ga-originate siya sa Senate, that is tawag ni immaterial bill. Hindi na siya malangkos. Kabalo mo nga nung sa Congress, gi-originate sa House of Representatives because it is localized. Ang House of Representatives, kabalo sila unsay gikinahanglan sa ilang mga constituents diri sa ilalo. Kumpara mo sa Senate, nga galantaw sila to the whole Philippines. So katong Congress, kabalo gud sila kay gamay ra man jud ilang gipuan. So kabalo sila unsay gikinahanglan sa tawo. So dito jud dapat magkuan ng revenue bill. Okay. Infringement of press freedom. So, kung sumagay ng press freedom, taxation, hindi na siya hinder sa press freedom. So, before ka maka-exercise sa imong freedom, yun ka nga, sige, before ka maka-exercise, taksan sa tikaw, hindi na pwede. Yung dapat, exercise ka, ikaw kataksan. Dapat mo, una na exercise, ikaw taksan. Pili kayo, taksan, exercise, pili ka na. Pero if, ang fee, kung bayad kang fee, ikaw ka makatupod og radyo, that is not tax, that is a fee. I will tackle that later. And, abot na tanya later pa. Part 2 siguro or part 3. Okay? Revocation of tax exemption. Diba?
kaya basta-basta magkakuan. Ang tax exemption, ma-revoke na siya sa Congress if ang tax exemption is through a franchise. So, lalong naman dyan siya, isa lang na ako kayo i-expound. O, expound na ako ni niya, kaya marag deep na kayo siya. Deep na dyan franchise naman abot na tali sa corporation, sa corporation, franchising. Privileges. Okay, last na niya. Situs of taxation, meaning place of taxation. So, asa man? Subject matter to be taxed. Kisa man, unsa man, na siya subject matter. Nature. Asa man siya, nga tax, income tax, indirect tax, direct tax, ad valorem tax, o tagaan mo mga terms, mga ad valorem tax. Ba? Dahil citizenship, Pilipino ba ka? Dili ka Pilipino. Mura ba na? Pilipino ka? Dili ka Pilipino. Residence of the taxpayer. Taga Pilipinas ka? Ay nakakag Pilipinas? Wala ka Pilipinas. Next, source of income. Imong source of income na akas Pilipinas? Wala akas Pilipinas. Or imong source of income through occupation, through business, through passive income, like interest income, ano siya, passive income, dividend income, sa palayan, royalties. Mo sa royalties, ano siya madawat sa mga singer, kada i-play na ilang song sa Spotify, sa iTunes, kadawat na sila royalties. Okay. Place of business, excise and renovation to the tax. So place, asal lugar. Okay, ano ra? Ano siya situs. So, mara to. Ano siya part 1. Part 2, part 1 is about taxation. So, part 2, it's about taxes. Okay, gamay taxation. Pero at least naka-explain ako ninyo kasi taxation. So, part 2 yan is taxes. Taxes na tagay. Explain naman ako sa taxation. Explain naman ako sa taxes. Lahi man siya. Taxation is means, process, power. Ang taxes is taxes. Kwarta, monetary, or yes. So that is all. Thank you, and I hope na nakataon mo gamay or dako sa unsa at least. Pero ang ako lang is tagata mo kuan sa idea aning taxation. Sorry, kaya na ni pop up. Kuan lang. Mura to. Thank you and good night.